my beloved Boss Mike Cervera. Outrage doon sa mga nangyari. Ito yung lumabas noong September 21. Ngayon, merong mga gustong mag-timo nito para matulak nila yung kanilang interest. Ang bottom line, ang agenda nitong mga distab groups na ito ay maibalik sa pwesto yung mga Duterte. And yun yung hindi naman maganda. Hindi yan ikabubuti ng ating bansa, for sure. Unang-una, pro-China si Sara Duterte. Ito na mga kababayan ang tatanggol ng mga DDS. Ilang beses na ho nila mga kababayan na gustong pabagsakin. Ito pong ating gobyerno sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Tama si Gemma Garais. Kaya lang ho mga kababayan ay hindi ho nagkakaroon ng tagumpay. Hindi ho nila nakukuha yung tagumpay sa kabila po mga kababayan na alam ho ng maraming Pilipino ang kanilang binabalak. Ang nais po nila mga kababayan ay etong gobyerno na ito ay agawin at manatili sila, pumalit sila sa kanilang nakagawi ang pwesto. At doon uli ay gagawin na naman nila yung ginawa nila noong nakaraan. Tulad ng alin? Ito pong pagnanakaw ni Bongo. Kita nyo mga kababayan ko, isipin nyo maigi itong sasabihin ko. Kung inyohong mapapansin si Bongo nandoon lang sa tabi-tabi. Nasa likuran lang ni Digong, hindi na ho umalis yun. Pero ho ngayon mga kababayan, makikita nyo yung itsura niya noon, ordinaryong-ordinaryo. Daig pa ang alin, buy and sell. Ng alin, ng manok at pato. Tama po ba? Ang itsura po ni Bongo noon, meron pang bag dito sa harapan, Yung yung body bag. Akala mo, buy and sell ng manok at pato. Ayoko namang sabihin magbubuti mga kababayan. Hindi na makatotohanan. Para lang, buy and sell ng manok at pato. Ngayon po, mga kababayan ko, tignan nyo na ho ngayon ang itsura. Malayong-malayo na. Iba na ang itsura ni Jack Ma, mga kababayan. Kung nung araw, kamukhang-kamukha ni Pugak, ngayon biglang naging si Jack Ma na. Ganon ang transformation para maunawaan ng lahat yung sinasabi tinutukoy ko. Simplihan natin, Boss Mike. Paano natin ikukumpara? From nothing to something. Kita nyo mga kababayan? From ordinary to extraordinary. Kita nyo mga kababayan ko? Diba? Ganun ho ang nangyari. Kay Bongo. From Pugak to Jack Ma, ang itsura na mga kababayan. Tama mali. Tama mali. Ibang-iba na ho, mga kababayan, yung dating pupugak-pugak lang. Ngayon, Jackman ang itsura. Pati pananamit mga kababayan, kita nyo naman, naka-long sleeve pa. Diba? Ganun ho mga kababayan Kakaiba na. Kung dati mga kababayan, nandoon lang nandoon lang ba? Sa tabi-tabi lang, Ngayon mga kababayan, panay pa. Ang alin, pa-preskon niya. Di ba? Pa-preskon na lang ngayon si Bongo, mga kababayan. Di ba? Ganon. Ngayon, ang tanong, nais pa ba nating ibalik yung ganong mga sitwasyon na talaga namang lahat ay hindi po pwedeng kumibo? Dahil kapag kumibo ka, wala na. Yayariin ka nila. Kaibahan naman ho ngayon. Sa panahon ni Pangulong Bongbong, malaya ang lahat magsalita. Sabihin nyo ng masasama. Kahit Paul pa yan, si Pangulong Bongbong Marcos dinededma lang. Di ba? Hindi katulad nung panahon ni Duterte, lahat, take home ang bibig. Kung ayaw mong mapadali ang buhay mo at bigla ka na lang mawala at biglang matagpuan na nasa talahiban na. Di ba? Ganun po yun Mga kababayan, sino naman ang maglalakas ng loob nun? Ito nga lang ang tanong ko
Senator Trillanes, paano mo nagawa na makaligtas at hindi ka napuksa, hindi ka napatay ni Digong? Ni kahit isang kaso, mga kababayan, laban kay Trillanes, walang naisampa si Digong. Merong sinampa, eto hong si Pulong, si Maniniyot. 'Di ba? Yung bang Maniniyot na mahilig sa pokpok? Natandaan niyo ba 'yon? Yung anak ni Digong na Maniniyot na mahilig sa pokpok? Yun po yun eh. Ano nangyari? Walang nangyari. 'Di ba? So, ibig sabihin, mga kababayan, sa dami ng paratang, sa dami ng inakusa dito kay Trillanes, abay lahat yun, mga kababayan, wala naman eh. Wala silang ginawa. Kung hindi, mga kababayan, dahil nga alam nila na maraming uto-uto sa kanilang panig na mga vloggers na rin, kita nyo, mga kababayan, kung ano ang sabihin ng kanilang poon na si Digong, yun na yung binablog nila eh. Sana mapanood nyo, no? Sa mga hindi pa nakakapanood, masaya. Yung aming talakayan sa Radyo Pilipinas, naka-upload yan sa ating YouTube. Isa-isahin nyo na lang kasi 2 oras yun. Nako, mga kababayan ko. Yung mga kasama ko doon, si Koy, si Takero, at saka si Sangkay, mga basher din to nun. Tawa ng tawa si Sentry doon eh. Yun. Napanood mo na lahat, Jojo Chavez, 2 oras yun. Isa-isayin mo. Matagal yun, 2 oras. Ngayon, yung munang kalahating oras. Susunod, mamaya uli, wag tuloy-tuloy. Pero kung kayo patulog na at nais nyo, pampatulog, pwede na yan. Pwede na yan. Pero siguraduhin ko sa inyo, hindi kayo makakatulog sa kakatawa. Ito na. Yan din ang ayaw ng mga opisyal ng Armed Forces. So yung Armed Forces naman natin, base sa pamumulso natin, focus lang sila sa trabaho nila. They're professional, loyal to the Constitution and the chain of command. So we will keep it that way dahil alam naman natin, siyempre based on our experience, magulo to. At ang panawagan ko rin, dapat yung cause, yung kausa, mas malalim naman than ilalagay lang sa pwesto itong si should be based Sara. on ideology. Kung talagang wala na eh. Sabi nga wala na eh. Wala nang pag-asa. Sa totoo lang, sa katapusan, mga kababayan, hindi naman rally ni Sara yun. Etong October 30 daw, ay may binabalak silang mga malawakang protesta, pero ang pinoprotesta si Sara. Anong klase yan? Paano ipapalit yung pinoprotesta din nila? Tapos, pinapalabas ng mga DDS, napansin nyo naman yung mga DDS, di ba? Yung kanilang gimbal, tatlo-tatlong cellphone, yung naka-live. Grabe, no? Antindi, no? Pero yung mga kababayan ko, yung mga DDS, isang tao, tatlong channel yung naka-live. Ganon, mga kababayan, matindi tong mga DDS. Isa natin, mga kababayan, 3 para sa kanila eh. Di ba? Dyan yung makikita na trabaho lang yan. Trabaho lang. Di ba? Dami nagastos ni Sentry sa kaka-file ng kaso. Yan na nga. Huwag ka mag-alala, tinutulungan ko. Tinutulungan ko. Jojo Chavez. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan ko, ha. Sige, tuloy natin ito. Itong nais nilang mga kababayan. Ito, ewan ko ba, bakit hindi sila tumatahimik tawag dyan? Kaka-rally, hindi ba sila tumitigil? Pagkaraan ho ng ilang buwan, 2006 na, wala na ho yan, maniwala kayo. Pag hindi nyo napababa si Apo Bongbong, netong 2025, wala na yan, wala nang kwenta yung mga rally nyo.
kailanman sa kanyang termino, hindi nyo na mabababa si Apo. Bakit? Sasabihin ng taong bayan na kahit pa yung mga kakampi ninyo, sasabihin, wag na, wala nang saysay. Ilang linggo, ilang taon na lang. Preparasyon para eleksyon. Sa tingin nyo, nanaisin pa nating agawin yung posisyon? Tama? Nanaisin pa ba nilang agawin ang posisyon kung 2 taon na lang ang natitira? Hindi na po mga kababayan. Maniwala kayo, wala na, mawawalan na ng gana kahit pa yung pinagmamalaki nila na mga retiradong general. Wala na ho yan. Maniwala kayo, wala na. Hindi na nila magagawa. Tignan nyo sa kadisperaduhan nila, anong ginagawa nila? Sinasabay nila yung rally nila sa rally ng iba. Meron daw ho mga kababayan, sa August, sa October 30 daw mga kababayan, sasawsaw daw, ito naman ay sasawsaw daw, di umano, yun daw pong kapanalig ni Marcoleta. Yung senador na panotya, yun. Yung bitter na bitter kay Aping Lacson, naalala nyo? Yung senador na yon? Yung senador na yon. Yan, katapusan nga. Mon Amor, October 31 daw. Ayop na yan, mga kababayan ko, biruin ninyo. Sasaw-saw daw yung kanilang tignan natin. Tignan natin. Baka hindi makuha yung gusto. Alam nyo naman, So, eto na. Kasama, nila Marcoleta. Malamang, sisiksik na naman itong mga tao na to. Yan, Nalabasan. Tignan nyo mga kababayan ko, ang kanilang panawagan at kanilang naratibo. Para daw maagaw ang pwesto. Grabe, Mayor Alon. Bawal mag-rally sa Caloocan, mga DDS. Ito naman si Mayor Along, akala mo naman talaga, hindi siya DDS. Mayor Along, sabi ni Sentry, mas masahol pa raw yung Caloocan kaysa sa Davao. Di ka ba naiiya nun? Mayor, sabi ni Sentry, mas masahol pa raw ang Caloocan kaysa sa Davao. Nandyan na raw ni lahat, Grabe kayo. Our beloved Boss Mike Cervera.